Para po sa devotion natin na immanent, ibig sabihin God is with us, kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yung question po natin dito ay, how does understanding that God is actively involved in your life help you face challenges? Paano nakakatulong sa atin na harapin lahat ng mga problema sa buhay, lahat ng mga pagsubok, na alam natin sa sarili natin na yung Diyos kasama natin. He is actively working in our lives. Minsan kahit hindi natin ramdam. Gusto ko lang i-emphasize na yung Diyos hindi yan nakabase sa emosyon natin. Yung emosyon kasi natin mapaglaro eh. Minsan feeling mo wala si Lord. Feeling mo ang layo ni Lord. Feeling mo walang pakialam si Lord. Emotion natin madaya. Pero alam niyo po, yung Diyos natin hindi nagbabago. God cares and He will always care. God loves us and He will always love us. Hindi po kailanman magbabago ang Diyos sa atin. Kaya po, mahalaga na alam natin na yung Diyos na kasama natin in the past, hanggang ngayon kasama pa rin natin, and He will forever be with us regardless of the situations. Kahit na minsan po kasi mabilis lang magpasalamat sa Panginoon, magpuri sa Panginoon pag maayos yung buhay natin. Pag pinagpapala tayo, ramdam natin yung blessings ng Diyos financially, may mga pagkain tayo sa ating lamesa. Pero sa pagkakataon na may karamdaman tayo, kinakapos tayo, minsan parang kine-question natin yung presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po nakadepende sa sitwasyon natin yung presensya ng Diyos. God is actively working. Kahit na po may problema tayo, God is there. He is accomplishing something. Kaya po napakahalaga na alam natin sa sarili natin sa pamamagitan ng pananampalataya na merong Diyos na kasama natin na alam niya kung ano yung ginagawa niya sa buhay natin. Again, kahit hindi pa natin ma-discover. Yung mga anak ko, yung ginagawa ko para sa mga anak ko, for their own good yun eh. Pero alam niyo po, there are times, or most of the time, hindi ko naman pinapaliwanag sa mga anak ko na yung lahat ng ginagawa ko ay para sa kanila eh. Sometimes, di nila maintindihan yon. Actually, sabi nga ng anak ko habang kumakain kami kanina, sabi niya, I wish my dad is good. Sabi niya sa akin, habang kumakain kami tatlo kasama yung wife ko. I wish my dad is good so that he would allow me to drink soda. I wish my dad is good so that he will not follow me, no? He will not discipline me. So may understanding siya na yung goodness ko ay nakabase kung papaluin ko siya or hindi papainumin ko siya ng soft drinks or bibigyan ko siya ng chocolate. No? Yun yung sinasabi niya. I wish my dad is good so that he would give me chocolates. So, ang understanding niya ng goodness ko ay nakadepende doon sa pagbigay ko sa kanya ng chocolate. Pagbigay ko sa kanya ng soft drinks. Pero hindi ko binibigyan ng soft drinks yung anak ko. Tapos yung pagkain niya ng chocolate, konting-konti lang. Sobrang disiplinado na hindi ka pwedeng kumain ng maraming chocolates. Sa isip ko, that's for her own good. I'm actively working when it comes to parenting, no? Yung pagpapalaki sa anak ko. Pero meron akong sariling understanding ng good. Eto, nakakabuti talaga to sa anak ko. Hindi ko siya papainumin ng soft drinks. Pero sa kanya, hindi niya maunawaan yon. Kaya ganun rin po sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Sometimes, hindi natin maintindihan. Or kahit ipaliwanag sa atin, hindi rin natin maintindihan. Kaya nga minsan, sapat na talaga na alam natin may purpose si Lord. Yung purpose niya para sa ating ikabubuti, kahit hindi pa natin malaman, kahit hindi pa natin ma-discover kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung nasa isip ng Diyos. Kahit hindi pa ipaliwanag ng Diyos yung layunin niya, sapat na nakasama natin yung Diyos and God is accomplishing something. Merong ginagawang mabuti ang Diyos kahit hindi natin ma-discover yung detalye nun. So mga kapatid, mas maharap natin yung mga problema sa buhay, yung mga challenges sa buhay na alam natin na yung Diyos actively working in our lives. Kahit hindi pa natin alam kung paano, bakit, at ano yung purpose ng Diyos. So,
Para sa bawat isa ng mga kapatid, gusto kong iwan sa inyo to. Balikan natin yung sinabi ni Corrie ten Boom. There's no pit so deep that he is not deeper still. Walang hukay na masasadlak tayo sa ganong sitwasyon, sa kalaliman na sobrang lalim na hindi tayo kayang abutin ng Diyos. Walang sitwasyon, walang uri ng pagdurusa o suffering na sobrang lalim na hindi kayang abutin ng presensya ng Diyos. God is always here with us regardless of the situation. Kahit ano pang pagdurusa ang pinagdaraanan natin. There's no pit so deep that He is not deeper still. Sinabi niya po ni Corrie ten Boom po yun. Kung itutuusin mo, kung isipin mo mabuti, hindi mo maintindihan, ikaw na lang yung tumutulong sa kapwa mo. Ikaw pa yung napunta sa concentration camp. Doon ka pa pinahirapan. Parang, what's the purpose? Pero sabi ni Corrie ten Boom, there's a purpose. May purpose, may layunin ng Diyos. At maging sa kalaliman ng sitwasyon niya, sa pagdurusa niya, sa hukay, yung sitwasyon niya, inaabot pa rin siya ng Diyos. God is still actively working in her life. So, paalala lang po sa bawat isa, there's no pit so deep that He is not deeper still. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta dito sa ating channel. I hope mapagpala po kayo ng devotion natin na ito at ng maikli nating discussion. Kung meron po kayo natutunan, pwede nyo po ipalam sa comment section right below this video. Medyo masakit po yung lalamunan ko. Sama niyo po ako sa prayer, Saka meron akong tama rito kung hindi nyo napansin, or kung iba sa inyo napapansin, napapatanong ba't ano ba may tama. Sa sports po yan, kaya merong parang bukol dito. Anyway, sama niyo po ako sa prayer. Medyo masakit po lalamunan ko. So yun lamang po. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.